Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Sa mga bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated bawat live natin at upload ng mga video. So ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay Sara versus Attorney Claire. So alam naman natin na si Sara Duterte ay krong-krong, no? At saka yung ating undersecretary ng Presidential Communication Office ay binibira, no, ng napakawalang kwentang BP, no? At saka sinabi pa niya na basura in, basura out daw po kung ano ang mga sinasabi ng ating undersecretary sa Presidential Communication Office, yung tinatawag natin na press officer ng Malacanang. So ang mga patutsada ni Sara Duterte at ang mga sagot ni Attorney Claire Castro sa bawat tanong ng Malacanang Press Corps ay atin pong i-analyze. Mga kamunting tinig, ang ginagawa ni Sara Duterte, she is trying to destroy the credibility at the same time the personality of Undersecretary ng Presidential Communication Office, which is that action for me is irrelevant. You are second highest position, or you are what you call holding a second highest position in the country. Then you are trying to malign and mistreat the statement coming from the undersecretary na kung saan ay ang ginagawa lang po ng ating press officer sa Malacanang ay ang sagutin ang tanong ng mga media. Ngayon, Sara Duterte, kung nasasaktan ka, problema mo na yon. Pero unexpected na manggaling sa iyo ang mga ganyang klase mga patutsada. Kung ikukumpara sa inyo ni Attorney Claire ang mga lumalabas sa mga bunganga mo, basurang basura. Kumpara sa lumalabas sa mga bunganga ni Attorney Claire Castro every time na siya po ay sasagot sa mga katanungan ng Malacanang Press Corps. Ano po ang nakakasakit sa iyong damdamin? Dapat nga matuto kang mag-observe at matuto kang mag-analisa. Look at the president. Hindi po pumapatol sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Samantalang ikaw, galit na galit ka kay Attorney Claire Castro as if parang magaling ka kaysa sa kanya. Alam mo, Sara Duterte, vice presidente ka lang. Ang nagpagaling lang sa pangalan mo ngayon, vice presidente. But I'd like to inform everyone that I respect the office of the vice president, but the vice president herself, she is not worthy to be respected. Nirespeto ng taong bayan ang opisina, ang posisyon ng vice presidente. Pero ang vice presidente has no reason at all to be respected because she is a disgrace in our Philippine politics. Kasi pinapakita niya ang kanyang pagiging violente. Ipinapakita ni Sara Duterte sa taong bayan na kuno hindi siya plastic, kaya okay lang magiging bastos, magiging violente, at magiging walang kwenta ang mga binibitawang salita. Unlike kay Attorney Claire Castro, she is trying to inform the Filipino people about the good news of what they call this administration done. Okay? Attorney Claire Castro trying to inform the Filipino people as ego of the president that this administration do something that make the Philippines great again in accordance to the Philippine Development Plan of this Marcos administration. So anong mali doon? Kung natatamaan ka sa sinasabi ng undersecretary, problema mo na yun. Kung ayaw mong mabigwasan, ayaw mong ma-real talk, ayaw mong makomentaryuhan, dahil akala mo feeling untouchable ka, lumayas ka sa pagiging vice-presidente. Dahil unang-una, alam mo sa sarili mo that you are not worthy to hold that office. Kasi walang makuhang benepisyo ang taong bayan sa iyo. Kung ikumpara ninyo, taong bayan, kayo ang humusga. Sino ngayon ang mas may pakinabang?
Si Sara Duterte o si Attorney Claire Castro na walang ibang ginawa kundi ang ipaalam sa taong bayan ang magagandang nangyayari sa Marcos administration. Attorney Claire Castro defended the administration from the lies, from the fake news, from the insinuation, from the manipulation, from bad influence of those who wanted to destroy the president and the government as a whole. So sino ngayon ang basura? Alam mo, Sara Duterte, nakakahiya ka kapag i-contest mo yung galing mo kay Attorney Claire Castro. Ha? Wala ni sa kalingkingan mo ang galing ni Attorney Claire Castro. Alam mo kung bakit? Si Attorney Claire Castro defended of the government or defenders of the government, while you are the destroyer of the government. Sinisira mo ang gobyerno. Minamasama mo ang gobyerno. Kaya alam mo, Sara Duterte, mahiya ka. Bago ka matulog, magmuni-muni ka. Sa totoo lang, hindi mo kaya ang talino ni Attorney Claire. Nagkataon lang na si Attorney Claire Castro ay wala pong pagkakataon na magiging vice president katulad mo. Dahil hindi naman siya tumakbo. Dahil hindi naman siya kilala katulad ninyo noon. Ngayon, bumabanat si Attorney Claire Castro sa mga katulad ninyong mga ulupong, sa mga katulad ninyong mga oportunista, sa mga katulad ninyong mga manggagamit, sa mga katulad ninyong mga nang uuto sa taong bayan para lang kayo ay butuhin. Si Attorney Claire Castro, Sara Duterte, hindi po basura. Hindi po siya politiko na kailangan niyang mangako, na kailangan niyang manira ng isang tao para siya ay butuhin at magustuhan ng taong bayan. Pero ikaw, dahil sa pagiging ambisyosa mo, may ambisyon kang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas, kung sino lang ang alam mong kayang-kaya mong makontrol, kaya-kaya mong api-apihin, kaya-kaya niyong bardagulin, ginagawa po ninyo. So mga kamunting tinig, taong bayan, if you are trying to compare the two individuals, specifically Sara Duterte, Attorney Claire Castro, sino sa kanilang dalawa ang basura ngayon? Ang lumalabas sa bunganga ni Attorney Claire Castro, kabutihan ng administration. Pagpapaliwanag sa kung ano ang mga mabubuti, mga development, mga progress na nangyayari sa gobyerno. Ipinapahayag sa atin bilang mga Pilipino kung ano ang plano ng ating administration, anong direksyon ang tinatahak ng ating administration, pinapaabot sa atin ang mga programang makakaahon sa atin sa kahirapan. Ina-update tayo ng Office of the Presidential Communication through Attorney Claire Castro as Malacanang press officer every time na magkakandak siya ng press briefing sa Malacanang in front of the Malacanang Press Corps. How about Sara Duterte? Ano ang ating nakukuha? Si Sara Duterte magaling manggago ng mga Pilipino. Si Sara Duterte sa sampa sa entablado, manira ng mga politiko kalaban ng politikong kanyang iniendorso. Hindi nagsasalita ng plataporma de gobyerno, kundi mga hinanakit sa mga taong di umano'y umapi sa kanila. Kayo nga itong nang aapi. Kaya ikaw, Sara Duterte, yung basura in or garbage in, garbage out, bagay po sa inyo yan. Dahil basura ang lumalabas sa mga bunganga ninyo. Okay? Ang mga pananalita ninyo sa taong bayan, hindi kaaya-aya. That's a what we call demonic character. Okay? Demonyo po yan. Kasamaan po yan. Kaya kayo po talaga siguro ang sinasabi ni Chis Escudero na propeta ng kasamaan at ng kadiliman. Sara Duterte, may TV ka, may YouTube ka. Yan ang napapala mo sa palagi mong nakikinig ka palagi sa mga nagsusulsol sa tabi mo. Kasi hindi ka naman inaatake ni Attorney Claire Castro.
Ang sinasabi lang naman ni Atty. Claire Castro based sa kung ano ang tanong sa kanya ng media. So kailangan bang sagutin mo lahat palagi? Kailangan mong bantayan? Kailangan mong komentaryuhan ng ganyang klase? Vice President ka, bastos ka gani, right? Kasi alam mo, Sara Duterte, in the Philippine history, wag ka lang magalit. In the Philippine politics, you are such what we call idiot vice president. Okay? Napakabastos mo. Wala ka namang plataforma. Wala ka namang ginawang kapakipakinabang sa sambayanang Pilipino sa punto na ito. Dahil kung may utak ka, hindi ka magre-react ng ganon, at hindi mo pepersonalin ang isang tao na nagsisilbi sa gobyerno ng walang pag-iimbot at pag-alinlangan. Hindi elected, appointed, pero ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Okay? Ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Ngayon, kayo, anong ginagampanan nyo? Pangbabastos sa gusto ninyong bastusin. Yan ba ay ang good character ng isang leader? Tandaan ninyo, Sara Duterte, ang ginagawa ni Atty. Claire Castro para po sa kabutihan ng lahat. Walang bola. Hindi kailangan mang-uto. Dahil ang mga tao nakikita. Kaharap kaya ni Atty. Claire Castro araw-araw ang mga media na nagpapalaganap ng mga balita direct from the mouth. Okay? As a representative, alter ego of the president. Ngayon ikaw, anong ginagawa mo? Sino yung kaharap mo? Yung mga ignorante na mga Pilipino na kaya ninyong paniwalain na kayo ay malinis, na kayo ay magaling, na kayo ay kapakipakinabang, at kayo ay advantage sa ating bayan, which in reality, wala, hindi po totoo. Kaya Sara Duterte, kung may basura man na mga lumalabas sa bibig ninyo ni Atty. Claire at sa bibig mo, basura ang lumalabas sa bibig mo. Samantalang ang kay Atty. Claire, ang lumalabas sa kanya every time natatanungin siya ng media, every time na magkakandak siya ng briefing, yan po ay ang mga nakakapag-boost ng moral ng mga Pilipino na hindi mawalan ng tiwala sa Pangulo at hindi mawalan ng pag-asa na dahil sa liderato ng ating presidente, magiging progress, magiging develop, magiging great again ang bansang Pilipinas. So, Sara Duterte, kung may basura man dito, ikaw. Kung may mga basura man na lumalabas sa bibig ng tao, nasa sayo po yun. Try to watch your previous interview, yung mga statement mo sa media, kung paano ka sumagot sa mga tanong sa inyo ng press, doon mo marirealize. I want you to stay in your room, lock the door, contemplate, meditate, and reflect. If you are telling the truth against Atty. Claire Castro. Pareho kayong abogado, pero si Atty. Claire Castro, maayos ang kanyang pagiging abogado. Pero ikaw, ginagalingan mo ang pagiging basag ulo. At ang pagiging babaeng version ng tatay mong berdugo at kapatid mo na mga nanggugulo. Kaya kung may basura man sa lipunan ngayon, sad to say, coming from the space of honesty, ikaw po yun, Sara Duterte. Hindi po si Atty. Claire Castro. Kung may basura man na mga salita, hindi po galing kay Atty. Claire Castro, kundi galing po sa'yo. Kung sino ngayon ang napapakinabangan at naggumagawa ng mabuti sa inyo ni Atty. Claire Castro, luging-lugi ka. Vice President ka nga, pero nga ka. Unlike Atty. Claire Castro, ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad at mandato na ibinigay sa kanya ng ating mahal na Pangulo. Ginagawa niya ang lahat upang mapagtagumpayan yon. Samantalang ikaw, binigyan ng pagkakataon, pinagkakatiwalaan, sinira mo
winasak mo at winalanghiya mo pa ang appointing officer mo. Nakikisali ka pa sa gulo ng kaalyado mo laban sa Pangulong nagbigay sa iyo ng oportunidad na makapagtrabaho ka sana ng maayos para sa mga Pilipino, pero mas prefer mo pa ang magiging makasarili. Kaya lahat ng gawain mo ay para sa ikaaangat mo. You are such a selfish woman. Kaya Sara Duterte, kung sinasabi ko sa inyo, ikaw ang basura, hindi si Atty. Claire Castro. Bahala kayo mga Duterte Dayad supporters dyan kung magalit kayo sa akin. Pero yan po talaga ang na-observe ko. So dapat kayo mga DDS, maging matino na kayo. Dapat magiging pro-government na kayo. Layasan nyo ng mga Duterte dahil po ang kanilang mentalidad ay katulad ng mga dakilang salbahe. Okay lang yan. Salbahing dakila. Okay lang yan. So ngayon, kung nasasaktan kayo, edi pasensya. Ang importante na pahayag ng munting tinig ng ordinaryong Filipino ang katotohanan tungkol sa inyo. Na kayo ang basura, hindi si Atty. Claire Castro. So maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nagsasabing tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Don't forget to click the notification bell, like, share, and subscribe para lagi kayong updated bawat live stream at upload ko dito sa social media, particularly sa YouTube. God bless, mabuhay. Adios everyone.